Okay, samantala, nakuha ni Pangulong Noynoy Aquino ang suporta ng ilang bansa sa Europa, pati na ng mismong hari ng Espanya kaugnay sa posisyon ng bansa sa tensyon sa West Philippine Sea. Kahit naman nasa Europa na, pinag-uusapan pa rin kung tatakbo siya muli sa pagkapresidente. At anya, kung nanaisin ay may panahon pa para baguhin ang konstitusyon para ito ay may sakatuparan. May news to go si Joseph Moro. I remember that. Okay. Yung sequence of... Kahit nasa Europa, hindi matakasan ni Pangulong Aquino ang issue ng term extension. Sa isang biglaang press conference sa loob ng eroplano papuntang Belgium mula Spain, tinanong namin ng Pangulo, ano ba talaga sir? Ito ay sa harap ng walang direktang kumpirmasyon at matatalanghagang salita ng Pangulo na depende sa kanyang mga boss, ang publiko, ang kanyang pagtakbo. How is that even possible? Because we have 1.5 years to change a constitutional prohibition against a second term. Well, di ba may kasabihan tayo, pag gusto, walang imposible, pag ayaw, walang posible. Majority think, no, that this is the route that has to be taken, then there will be a way. Based on the Constitution. Nung bumisita ang Pangulo sa Spain, may ilang mga Pilipino doon na gustong tumakbo ulit ang Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi madali magdesisyon na tumakbo ulit. Maganda raw ito sa pagpapatuloy ng kanyang mga programa, pero sa kabilang banda, baka binubuksan naman daw ang konstitusyon sa pag-abuso umano ng mga may intensyong maupo sa pwesto habang buhay. Yung whether I want. Yeah, whether you... Mahirap yung want. Whether it's an obligation to do so or not. Sa pagharap ng Pangulo sa Filipino community sa Belgium, siya na mismo ang nagbanggit ng umiinit na usapan sa 2016 elections sa Pilipinas. Ang grande ang naging pagsalubong ng Filipino community kay Pangulong Aquino dito sa Brussels, Belgium. Ipinagpaalam pa nila na magamit ng Pangulo para sa kanyang talumpati ang magarabong simbahan, ang katedral ng St. Michael at Gudule. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dalawang klaseng kandidato lamang ang pamimilian sa 2016 elections. Isang magpapatuloy ng reformang nasimulan na niya at ang mga kontra sa mga pagbabagong ito. Wala namang binanggit ng mga pangalan ng Pangulo. Ang hamon niya, handa po tayong sumugal sa mga kontrang ito. Di po ba masiguradong ang pagpapatuloy kung papanig tayo sa mga nakikita natin ngayon? Ngayon pa lang ay kitang-kitang nakikiambag na. Bago humarap sa mga Pinoy, ang Pangulo nakapagpulong muna siya kay European Commission President Manuel Barroso kung saan hiningi niya ang suporta ng mga bansang kasapi ng European Union para sa posisyon ng Pilipinas na idaan sa pagsunod sa international law ang pagresolba sa tensyon sa West Philippine Sea. Suportado daw ito ng mga bansa sa Europa ayon sa European Commission. Nauna nang nakuha ng Pangulo ang suporta ng Spain na makipagpulong siya kay Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, pati na rin sa hari ng Espanya na si King Felipe VI. Sabi ng Pangulo, sana raw ay makinig ang China dito dahil malalaking trade partners nito ang mga bansa sa Europa. Expression of support already makes, I think, the debate clearer. But again, China will have to listen. Mula rito sa Brussels, Belgium, Joseph Morong, GMA News.